Tignan mo nga naman yang si Brian, oh. Ang aga-agang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Sad ni Maui na siyang kaibigan ng ama ni Brian. Ano ka ba pare? Hayaan mo na yung bata na yan. Wala yang magandang kinabukasan. Sagot naman ni Mang Kanor. Kaya nga kawawa talaga yung si Lito. Hindi marunong magdisiplina sa kanyang mga anak. Yan tuloy, nakakaawa rin sila. Sus, huwag kang maawa dyan kay Lito. Dahil sa walang silbi ang awa mo, kung ang anak niya rin naman ay hindi naawa sa kanyang ama. Kahit na, kaibigan pa rin natin si Lito. Kaya't pupuntahan ko na lamang ang kanyang anak upang sitahin ito, sapagkat kawawa ang kanyang ama. At isa pa, kaibigan ko si Lito. Kaya't gusto ko siyang tulungan. Saad ni Maui. Huwag kang feeling hero dyan. Hayaan mo na yan. At huwag kang makialam sa buhay ng iba. At baka mapahiya ka pa ng Brian na yan. Kilala mo pa naman ang ugali ng batang yan, hindi ba? Mahirap na nga ang sama-sama pa ng ugali. Kahit na, bahala na nga kayo. Saad na lamang ni Maui. At agad na pinuntahan ang anak ng kaibigan niyang si Lito. Brian, tawag ni Maui. Tito Maui, bakit po? Tanong kaagad ni Brian nang makita niyang tinatawag siya ni Maui. Ano yung ginagawa mo? Alam ba yan ng tatay mo? Tanong ni Maui na siyang naging dahilan upang mapayuko na lamang si Brian. Umiinom po tito at wag po kayong mag-alala. Huling bote na po ito. Brian, may problema ba kayo? I mean, may problema ka ba? At naglalasing ka dyan? Malumanay na tanong ni Maui. Oh Tito Maui, kahit pakiusap po. Huwag niyo pong sabihin kay Papa, maging sa mga ate ko po. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Ano ba yung problema mo nang sa gayon ay baka matulungan pa kita? Suwestyon ni Maui na siyang naging dahilan upang mapabuntong hininga na lamang si Brian. Tito Maui, alam mo naman kung ano ang problema ko, hindi pa? Gaya ng dati yun pa rin. Malungkot na saad ni Brian. Brian iho, huwag mong dibdibin ang mga sinasabi ng ibang tao. Hayaan mong malitin ka nila. Maging ang tatay mo, basta't lagi mong tatandaan na kailangan mong maging matapang at kailangan mo ring sipagan upang maipakita mo sa kanila na mali sila sa kanilang paningin sa'yo. Kaya't huwag ka nang maglasing pa dyan. Bagkus ay tulungan mo ang ama mo. Maging ang mga kapatid mo ay tulungan mo upang umangat kayo sa buhay. Dahil sa alam ko at naniniwala ako na kaya kayong paaralin ng tatay nyo. Maniwala ka lang sa kanya. Maniwala tito? Hanggang kailan pa? Halos araw-araw nga siyang kinukutya ng mga kasama niya sa pamamasada At mukhang ikaw lamang ang bukod tanging hindi nangungutya sa kanya. Kaya't ngayong tito, sabihin mo sa akin, kaya ba kaming itaguyod ng aming tatay? Hindi niya nga may paglaban ang kanyang sarili. Kami pa kaya? Brian, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, sapagkat kilala ko ang lubusan ng tatay mo. Kaya't kung ako sa'yo, ay maniwala ka na lamang sa kakayahan niya. Sana nga ganun lamang kadali tanggapin ng lahat dito. Pero hindi Kami pa ng mga kapatid ko ang gumagawa ng paraan upang makapag-aral. Dahil sa totoo nga niyan, hindi kami kayang paaralin ni tatay sa kolehiyo. Kung sa pamamasada lamang at pagiging driver lang ang magiging trabaho niya, ewan ko kung bakit sa dinami-rami namang trabaho, bakit ayan pa ang pinasok niya. Sana'y umalis na siya sa pagiging driver para naman hindi na siya hamak-hamakin pa ng ibang tao at pati na rin kaming mga anak niya. Kaya't pakisabihan na lamang po ang magaling kong ama dito ha. Na siya ang naging dahilan kung bakit buwisit na ako sa buhay ko. Mawalang galang na dito pero kailangan ko na pong umalis. Paalam ni Brian at agad naman ang tumayo na at saka umalis. Kaya't naiwan na lamang na pailing-iling si Maui. Nagtambay muna si Maui ng ilang oras bago bumalik ulit sa tambayan ng kanyang mga kaibigan. O ano Maui, mukhang napahiya ka ata sa batang si Brian na yan ha. Anong pinag-usapan nyo? Mga chismoso talaga kayo. Pero teka nga, dumating ba si Lito? Tanong ni Maui. Hindi pa eh. Bakit? Tungkol ba kay Lito ang pinag-usapan nyo? Hindi naman mga pare. At isa pa, ikaw nga Kanor, napaka-chismoso mo. Pwede ba na huwag kang magtanong ng magtanong? Nabibisit ako sa'yo eh. Sus, huwag mong sabihin na napahiya ka lang sa harapan ng anak ni Lito. Ikaw kasi, akala mo sa sarili mo, bayani ka na. Yan tuloy, napahiya ka na. For sure naglalasing na naman yung anak ni Lito dahil sa kanyang ama.
Kasi bali-balita ko noong nakaraang linggo na palagi raw yung nabubuli ang anak niya doon sa paaralan dahil siyang si Lito ay hindi nakakapag-provide ng mga gustusin at mga bayarin sa mga pag-aaral ng kanyang mga anak. Tama ba kami, Maui? Kay lalaki niyong tao pero napaka-chismoso nyo. Huwag niyo ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao. At isa pa, Kanor, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang makialam kay Lito? Hayaan mo na lang sila. Total, hindi naman kayo ang nagkakaproblema eh. May problema na nga yung tao, dinadagdagan nyo pa. Hoy Maui, huwag kang KJ dyan. Alam mo, kung ako sa'yo, hayaan mo na lamang yung si Lito. Dahil sa kasalanan niya rin naman yan. Kasalanan niya kung bakit ganyan ang nangyayari sa buhay niya. Dahil sa maraming trabaho naman dyan eh. Pero bakit sa pagiging isang driver niya pinagsisiksikan ang kanyang sarili? Sagot naman ni Kanor. Tumahimik ka nga dyan, Kanor, at parating na si Lito rito. Maawa naman kayo sa tao. Huwag kayong kantyaw ng kantyaw lang dyan. Dahil baka sa uli, babalik rin yung ginagawa nyo sa kanya. Sagot na lamang ni Kanor at bumalik na sa kanyang pagtatrabaho. Habang sa kabilang dako naman, si Lito ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. Maria, tawagin mo nga yung kapatid mong si Brian upang kumain na at mag-aral na rin. Pero pa, kanina pa po umalis si Brian. Sagot naman ni Kelly. Umalis? Bakit? Saan na naman yun maglalakwatsa? Hindi namin alam tay. At saka, ilang araw na rin yung ganyan si Brian at uuwi na namang lasing dito. Hindi nyo ba namamalayan? Nagtatakang tanong naman ni Maria sa kanyang ama. Hindi anak eh. At kailan pa nangyayari ang mga ganyang bagay? Alam nyo ba kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ng iyong kapatid? Nag-aalalang tanong ni Lito. Tay, hindi namin alam eh. Basta tuwing uuwi yan si Brian, ay marami ang sinasabi. At saka na po ata doon, tay. Kasi minsan ay nabanggit niya ang pangalan nyo po. Sa anong paraan naman, Kelly? Sabi po ni Brian na sana hindi na lang po siya naging anak nyo. Kung siya lang rin naman ay maghihirap. At kahit na nangangako po kayo na mapapag-aral nyo po siya sa kolehiyo, ay alam din naman po niya na isang kasinungalingan lang po ang lahat ng yon dahil sa isang hamak na driver lamang daw po kayo. Sagot naman ni Kelly na siyang naging dahilan upang sawayin ito ni Maria. Kelly, hindi ba sabi ko sa'yo na huwag mo nang ipaalam kay tatay? Inis na saad ni Maria na siyang kakabalik pa lamang sa kanilang kusina. Pero ate, kailangang malaman ni tatay ang dahilan. Kahit na, tama na yan mga anak. Kahit na hindi nyo naman sabihin sa akin, ay malalaman ko rin naman yan sapagkat walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya't Maria, Kelly, gusto ko na mangako kayo sa akin ha. Anong pangako po itay? Tanong ni Maria. Oo nga po, at isa pa, kung nasaktan man po kayo sa sinabi ni Brian, ay intindihin nyo na lamang po siya tay sapagkat bata pa si Brian at hindi pa handa sa ganitong pamumuhay. Sad naman ni Kelly. Tama na nga yan, Kelly. Suway ni Maria. Hay nako mga anak, huwag kayong mag-alala. Okay lang ako at naiintindihan ko ang nagiging galaw ng kapatid nyo sapagkat ganyan na rin ako dati. Kaya't ngayon ay gusto ko na mangako kayo sa akin na mag-aaral kayo ng mabuti at ipakita sa lahat ng mga taong nang mamaliit sa atin na kahit isang hamak na driver lamang ang ama nyo ay nakaya niya kayong pag-aralin. Malinaw ba mga anak? Tanong ni Lito sa kanyang mga anak. Huwag kayong mag-alala tay, dahil sa mag-aaral talaga kami ni Kelly ng maayos at hindi ka namin bibiguin. Kung kahit nakapag-desisyon na po kami tay, natutulungan ka po namin para naman po ay hindi po kayo masyadong mabigatan po sa inyong pagtatrabaho. Ani ni Maria. At ano naman ang itutulong niyo sa akin mga anak? Nag-aaral pa naman kayo. Alangan naman na tumigil kayo sa pag-aaral nyo. Tay, hindi naman po sa titigil po kami ni Ate Maria sa pag-aaral. Nakapag-isip lamang po kasi kami na pwede rin naman po kaming magnegosyo habang abala po kayo sa pagmamaneho. At kung makaluwag-luwag po tayo, ay gusto po sana naming humingi ng puhunan para sa gagawing negosyo namin. At anong negosyo naman ang naisip nyo mga anak? Simple lang naman tay. Habang nag-aaral kami, ay pwede kaming magbenta ng mga kakanin. Gaya na lamang ng mga fishball, kwek-kwek, at pati na rin po siomay tay. At iiwan na namin sa kantin. At sino naman ang magbabantay ng mga binibenta nyo? Baka kunin lang ng iba yun ha. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mga may-ari ng stall. Pero hindi pa rin maiiwasan na mangyari yan mga anak. Dapat ay maging handa tayo. Naku tay,
Huwag po kayong mag-alala dahil dalawa po kami ni ate na magbabantay. Total may mga vacant time naman po kami at nagkatugma naman po sa buong umaga free ako. Habang buong hapon naman po ay free si ate. Kahit kaya po namin yun tay at wala na kayong dapat na alalahanin pa. Naku mga anak, napakaganda ng naisip nyong negosyo. Kahit sa susunod na linggo, kapag natanggap ko ang bonus ko, ay na lamang ang ipangpuhunan nyo. Ibibigay ko sa inyo yon para naman makapagsimula kayo ng negosyo nyo. Okay ba yon? Walang problema tay. Salamat talaga sa inyo sapagkat hindi mangyayari ang mga plano namin kung hindi kayo pumayag. Kaya tay, simula ngayon ay pangako namin ni Kelly na hindi habang buhay ganito ang buhay natin at sisiguraduhin din po namin na tutulungan ka namin at huwag kang mag-alala dahil kakausapin ko si Brian nang sa gayon ay mapagsabihan ko ang batang yon. Nakangiting saad ni Maria. Halika kayo mga anak, gusto ko kayong mayakap sapagkat napakaswerte ko sa inyo dahil sa hindi lang kayo maganda kung hindi napakamatulungin nyo pa kahit nangangako rin ako na gagawin ko ang lahat para sa inyo. Nakangiting saad ni Lito. At nagkayakapan silang mag-ama. Matapos ang kanilang emosyonal na eksena ay agad namang nagpaalam na si Lito. Mauna na ako sa inyo mga anak ha, mag-ingat kayo palagi. Paalam ni Lito sa kanyang mga anak at pumunta na sa kanyang trabaho. Kahit na malayo pa si Lito sa kanilang warehouse, ay nakita niyang nakatitig ng seryoso ang kanyang kaibigan na si Maui sa kanya. Kahit napatanong na lamang si Lito sa kanyang sarili. Ano kaya ang problema nito? Tanong niya at binilsa ng kanyang paglalakad upang matanong ang kanyang kaibigan. Sa wakas, at nandito ka na rin Lito. Kanina pa kita hinihintay. Bati sa kanya ni Maui. Bakit Mau? May problema ba? Hindi pa naman ako late sa trabaho ah. Depensa ni Lito. Hindi ito patungkol sa trabaho Lito. Patungkol ito sa anak mong si Brian. Ha? Bakit? May nangyari bang masama kay Brian? Nag-aalalang tanong ni Lito. Wala naman pare. Pero alam mo ba, na halos araw-araw ko na yatang nakikitang naglalasing yung anak mo. Alam mo na ba ang nalaman ko? Tanong ni Maui. Alam ko na yan Mau. Sinabi na rin sa akin yan ng mga anak ko kung bakit nagkaganyan si Brian. Kahit kung sa susunod na makita mo siya, ay sabihin mo na lamang sa kanya na gusto ko siyang makausap ha. Saad ni Lito. Ganun ba pare? Akala ko kasi hindi mo pa alam. Diyos ko, ewan ko ba dyan sa anak mong si Brian? Siya lamang ang sakit sa ulo sa tatlong mga kapatid niya. Hayaan mo na yan kaibigan. Wala naman akong magagawa eh. Ang hirap-hirap niya kasing paintindihin sa lahat ng mga bagay. Saksi ka naman diba na ginagawa ko naman ang lahat para sa mga anak ko. Kahit ni isang hamak na driver lamang ako, ay ginagawa ko pa rin ang lahat ng makakaya ko upang maibigay lamang sa kanila ang buhay na gusto nila. Malungkot na saad ni Lito. Hayaan mo na lamang yan kaibigan. Baka balang araw ay ma-realize din ng anak mo ang kanyang mga ginagawa. Lalaki kasi yan, kahit matigas yan, kahit na naiintindihan naman niya, ay pilit na hindi iniintindi. Kung sa bagay, maraming salamat talaga kaibigan ha, dahil nandito ka palagi sa tabi ko. Saad ni Lito. Nang may biglang nagsalita, Sus, napakadrama mo talaga kahit kailan Lito. Talagang hindi ka maiintindihan ng anak mo dahil sa kasalanan mo naman ang lahat ng ito. Ang daming mga part-time job yan no? Pero bakit hindi ka nagpa-part-time aber? Saad ni Kanor. Korek ka dyan Kanor. Ewan ko ba rin dyan kay Maui kung bakit awang-awayan kay Lito? Kung tutuusin naman, hindi mo dapat kinakaawaan ng mga taong mapagpanggap na kaya. Ganong hindi naman talaga kaya. Kung ako sa'yo Lito, huwag mo na lang paaralin ang mga anak mo dahil sayang lang ang pag-aaral nila dahil hindi mo naman talaga kaya. Dagdag pa ni Arthur. Tumahimik nga kayo dyan Kanor at Arthur. At bakit kami tatahimik Maui? Totoo naman At saka, anong ay gagastos mo sa koleyo sa mga anak mo? Isipin mo nga ng mabuti yan Lito. Gawin mong basehan si Miranda. Abroad nga yun, pero tignan mo, pinatigil ang kanyang anak sa koleyo. Dahil ito ay magastos, lalong-lalo na kapag ito ay third year na. Magastos talaga, dahil sa kanilang mga thesis. Saad ni Kanor. Alam ko naman yan Kanor, kaya nga nagsisigap ako ng maigi. Sagot naman niya kay Kanor. Pagsisigap? Asan ang pagsisigap na ginagawa mo dyan? Ano ang magagawa mo? Isang hamak na driver ka lang naman. 400 pesos lang naman ang sahod mo kada araw. Hindi pa nga yan sapat para sa pagkain nyo eh. Hindi mo ba na-gets kung bakit yung anak mong si Brian
ay laging naglalasing? Diyos ko, napakabobo mo talaga. Simple lang naman eh. Dahil sa ang tatay niya ay pinipilit ang bagay na hindi naman dapat ipilit na siyang naging dahilan upang mapahiya ang kanyang mga anak. Saad ni Arthur. Oo nga, tama si Arthur. Dahil sa ang isa kong pamangkin ay kaklase ng anak mo. Alam mo ba na palaging nabubuli ang anak mong si Brian sapagkat hindi siya on time na nakakapagbigay ng kanilang mga bayarin sa school? Hay nako, tignan mo ang ginagawa mo sa anak mo, Lito. Kinakawawa mo lang, dagdag ni Canor, at nagtawanan ng mga ito na siyang naging dahilan upang mapayuko na lamang sa iya si Lito. Tama na nga yan, Canor at Arthur. Kung makapagsalita kayo kala nyo naman ang iyayaman nyo. At isa pa, ano ba ang pakialam nyo kung ganyan ang buhay nila Lito? Mag-focus na lamang kayo sa buhay nyo at wag na wag kayong mangialam sa buhay ng ibang tao. Galit na saad ni Maui. Abat nandyan na naman ang bayaning ng Lito. At ikaw, Maui, pwede ba? Huwag ka ring makialam dahil sa totoo naman talaga ang lahat ng sinasabi namin sa'yo. Kit Lito, tandaan mo na walang umaahon mula sa hirap kung isang hamak na driver ka lang. Gaya ng sabi namin sa'yo, gawin mong basehan ng isang abroad na hindi na kayang gastusin sa pag-aaral ng kanyang anak. Korek ka dyan, Arthur. Kit huwag kang mangarap Lito na mapapag-aral at mapapagtapos mo ang mga anak mo. Kawawa naman talaga ang mga anak mo. Natatawang saad ni Canor at umalis na sila habang nagtatawanan pa rin. Habang si Lito naman ay nakayuko lamang. Lito, okay ka lang ba? Huwag mo nang isipin ang mga sinasabi nila. Inggit lang sila sa'yo. Pampapagaan ng loob sa kanya ni Maui. Okay lang ako, Maui. Hindi naman ako nasaktan ng masyado. Dahil sa hindi lang naman sila ang nangungutya sa akin at pati na rin ang pamilya ko. Kahit okay lang sa akin yon. Dahil sila lang rin naman ang nagiging inspirasyon ko sa pagsisikap ko. Kahit simula ngayon ay pinapangako ko na magsisisi sila sa sinabi nila sa akin. Ipapakita ko sa kanila na kaya kong paaralin ang mga anak ko. Seryosong saad ni Lito. Kaya mo yan, kaibigan, at naniniwala ako sa kakayahan mo. Nakangiting saad naman ni Maui at agad na tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Kahit nang dahil doon ay nagsumikap ng maayos si Lito. Ang kanyang bonus ay binigay niya sa kanyang mga anak upang gawing puhunan ng mga ito sa nasabing negosyo hanggang sa hindi nimalayan ng ibang tao na umaangat na ang buhay ni Lito at gulat naman ang kanyang mga kasamahan dahil sa hindi pa rin natigil sa pag-aaral ang tatlong anak ni Lito at natigil na rin sa paglalasing ang kanyang lalaking anak na si Brian. Psst, Maui, halika nga dito. Tawag ni Canor kay Maui. Bakit, Canor? May kailangan ka ba? Nagtatakang tanong ni Maui. Oo, may kailangan akong itanong sa'yo. Hindi lang ako, maging si Arthur ay may kailangan na rin sa'yo. At ano naman yun mga pare? Sa pagkakaalala ko ay wala naman akong nagawang mali sa inyong dalawa. Nagtatakang tanong pa rin ni Maui. Wala ka naman talagang nagawang mali sa amin, Maui. Gusto ko lang naman naming tanungin. At patungkol saan naman yan? Well, alam mo naman kung patungkol saan ito. Kahit sana ay sagutin mo kami ng tama kung ayaw mong malintikan ka sa amin. Banta ni Arthur. Tinatakot niyo ba ako, Arthur? Pwes, hindi ako natatakot. At teka nga lang, ano ba kasi yung itatanong nyo? Sa totoo lang, ay hindi ko talaga alam. At wag na wag nyo akong ipapahula kung ano yan. Mas mabuti pang sabihin nyo na lamang sa akin upang masagot ko kayo kaagad dahil sa may mga bagay akong kailangang tapusin. Naiinip na saad ni Maui. Sabihin mo na, Canor. Utos ni Arthur. Well, gusto lang naman kasi naming itanong kung bakit hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin ang mga anak ni Lito. Sa totoo lang ay driver lang naman siya at paano niya natutustusan ang pag-aaral ng mga anak niya ang sahod niya ay hindi naman kasya sa pagkain pa lang nila. Tanong ni Canor na siyang naging dahilan upang mapatawa si Maui. Diyos ko, Canor at Arthur, yan lang pala ang kailangan nyo. Diyos ko, napakaliit na bagay lang naman yan. At isa pa, hindi pa ba kayo tapos kay Lito? Hayaan nyo na lang yung tao. At kung nagtataka kayo kung bakit hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin siya napapabagsak kahit na ano pang pamamaliit nyo, dahil lang yun sa may utak siya. At masipag, hindi kagaya nyo, na ang tatamad at walang mga utak. Natatawang saad ni Maui. Talaga ba, Maui? Ang sabihin mo lang ay nagbebenta siya ng droga. Sapagkat malaki ang kita nun, kahit isusumbong talaga namin yan sa pulis. Upang madakip na yan, saad ni Arthur.
Hoy Arthur at Kanor, magdahan-dahan nga kayo sa pananalita nyo. Huwag nyo namang ipakita na napakalaki ng inggit nyo kay Lito. Hanggang ngayon ay utak mga bata pa rin kayo, kahit na ang tatanda nyo na. Naiinis sa saad ni Maui at agad nang umalis habang si Kanor at Arthur naman ay hindi pa rin makapaniwala. Kahit nagplano na silang i-report si Lito sa pulisya. Hanggang sa dumating ang araw na lahat ng mga anak ni Lito ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Tay, pasensya na po kayo ha. Kung noon ay sinisisi ko po kayo sa sitwasyon na meron tayo. Kahit pasensya na po talaga at patawarin niyo po sana ako. Nagkamali ako sa mga nasabi ko sa iyo. Paghingi ng tawad ng anak nitong si Brian. Anak, huwag kang manghingi ng tawad sa akin dahil sa kailanman ay hindi ako nagalit sa iyo. At huwag ka na rin magpasalamat sa akin kung bakit nakapagtapos kayo sa kolehiyo. Bagkos ay magpasalamat ka sa dalawang ate mo dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi talaga tayo aangat sa ating buhay. Po? Nagtatakang tanong ni Brian. Anak, hindi lang ako ang nagpaaral sa inyong tatlo, bagkos pati ang mga kapatid mo. Paano po nila nagawa itay? Well, simple lang naman anak. Dahil sa ang bonus ko noon ay binigay ko sa kanila at sila na ang bahala kung anong negosyo ang kanilang itatayo. Hindi ba mga anak? Tama si Itay, Brian. Subalit ay kailangan mo ring pasalamatin si Itay dahil sa kung wala siyang pera ay walang negosyo ang matatayo. At ay, malaki rin ang pasasalamat namin sa inyo dahil sa napakasipag niyo po at ikaw ang naging modelo sa aming dalawa ni Kelly, saad ni Maria. At nagkayakapan silang mag-ama nang biglang may pulis ang dumating sa kanilang bahay. Tao po, tawag nito. Magandang umaga po. Ano po ang kailangan nyo? Tanong ni Lito at puno ng pagtataka ang kanyang mga mata dahil sa may mga pulis sa labas ng kanilang bahay at kasama nito sina Arthur at Kanor. Sir, pwede po ba kayong makausap? Magalang na tanong ng pulis. Patungkol saan po yan sir? Nagtatakang tanong pa rin ni Lito. Huwag mo na yung tanungin sir. Huliin nyo na po yan dahil drug dealer po yan. Isipin nyo po, nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang tatlong anak. Wala naman niyang income at pagiging isang hamak na driver lang naman ang trabaho niyan at hindi naman kayang tustusan ng mga gastusin sa pag-aaral ng mga anak niya sa kolehiyo. Saad ni Kanor. Excuse me, singit ng anak ni Lito na walang iba kung hindi si Maria. Huliin niyo po yan sir, huliin niyo na po yan sir, utos ni Arthur. Teka nga lang sir, hindi naman po kayo allowed na huliin ako nang wala po akong warrant of arrest. At isa pa Kanor at Arthur, ano bang nagawa ko sa inyong mali para pagpintangan niyo ako sa mga bagay na hindi ko naman ginawa? Oo, isang hamak na driver lamang ako. Pero wag mo naman questionin kung paano ko napagtapos ang mga anak ko. Dahil sa may iba-iba tayong diskarte sa buhay. At isa pa, may pruweba ka ba? Mahiya ka naman sa mga pinagsasabi mo. Galit na saad ni Lito. Hindi ako inggit. Nakakapagtaka lang talaga. Kahit wag ka nang magdahilan pa dyan Lito. Sita ni Arthur na siyang naging dahilan upang hindi na makapagpigil pa si Maria na anak ni Lito. Mawalang galang na po Mang Kanor at Arthur. Ano ba ang problema nyo sa pamilya namin? Bakit napakalaking question sa inyo kung ba't kami nakapagtapos ng pag-aaral at kung bakit nagawa ng ama namin ito? Kung tutuusin ay napatapos kami ni Papa dahil sa kanyang pagsisikap at kasipagan at diskarte. At kahit na driver lamang siya ay napakalaking tulong ang naibibigay nito sa amin. Ang kanyang bonus ay ibinigay niya sa amin para makapagpatayo kami ng isang simpleng negosyo. Kaya naman dahil doon ay nakaya naming tustusan ang aming pag-aaral. Galit na saad ni Maria at agad na sinalaysay ang mga nangyari. Kaya't hindi na lamang nakaimik pa si Mang Kanor at Arthur. Pagkos ay napahiya sila sa harapan ng mga pulis at kanilang mga kapitbahay. Pwes kung ang noon na kinukutya at minamaliit nyo, ngayon ay umangat pa sa inyo sa buhay. Unahin nyo ang sarili ninyo at hindi nyo namamalayan na ang mga taong kinukutya at minamaliit nyo ay mas umangat na pala kaysa sa inyo. Saad ni Maria. Kaya't walang nagawa si Mang Kanor at Arthur kung hindi ang umuwing nakayuko dahil sa sobrang kahiyang naramdaman nila at sobrang pamamahiya ng anak ni Lito sa kanila bilang kabayaran sa mga pang-iinsulto nila noon sa pamilya ni Lito. Wala silang kamalay-malay na sa kabila ng kanilang pagtawa ay unti-unting umaangat ang pamilyang ito sa pamamagitan ng pagdidiskarte, pagnenegosyo
at sama-samang pagtutulungan ng pamilya. Ngayon ay maayos na ang buhay ng pamilya ni Lito, maging ng kanyang mga anak. Hindi na tricycle driver si Lito, bagkus siya ay may-ari na ng isang malaking negosyo. At ang kanyang mga anak naman ay mayroon ng magagandang trabaho.